Nurse Annie is assigned to Sherry, is a junior high school student who is treated for her bulimia. Bulimia is best defined as a disorder of the unknown origin associated with starving oneself. B, pathologic disorder of binge and vomiting. C, phobic disorder of fear of obesity. Or letter D, eating disorder associated with vomiting. Yan. So pag sinabi po natin bulimia, ano po ang bulimia? Yung letter A po ba ay bulimia nervosa or anorexia nervosa? Anorexia nervosa. Kasi sabi natin si anorexia, ini-starve niya yung sarili niya. Hindi talaga siya kumakain. Tapos nag-over-exercise, nag-over-dieting siya. So yung letter A natin, that is best description of anorexia nervosa. Yung letter C naman natin, your bulimia nervosa is not a phobic disorder. It is a form of an eating disorder. So negative din po siya. Diba? Dalawang eating disorder natin, anorexia tsaka bulimia. So between letter B tsaka letter D, anong sagot natin? So we define bulimia with 2 cycles of binge and vomiting po. So letter B ang tamang sagot. Hindi lamang vomiting ang ginagawa ng ating bulimia nervosa. Nagpapakabusog po sila or lumalamon ng madami. Tapos they will induce themselves to vomit. So that is your binge and vomiting yan. So, binge and purging kung tawagin natin. So, purge and binge cycle is bulimia nervosa. Yan. The binge and purge cycle kung tawagin natin. Dalawang meron sa kanya. The binge eating. Anong ibig sabihin ng binge eating? Matakaw or malamon. Yan. And the purging. Pag sinabing purging po, that is your vomiting. Self-induced vomiting. Yan. Self-induced vomiting. Pero tandaan nyo, same po ang anorexia nervosa at saka bulimia nervosa na nagva-vomit po sila after nilang kumain at saka same din po sila nag-over-exercise din at saka gumagamit ng mga laxatives. Ano lang pagkakaiba nila? Ang pagkakaiba lang nila is si bulimia nervosa kumakain, si anorexia nervosa ayaw kumain. Yun. Yung pagkakaiba po nila. Then, si bulimia is normal yung weight niya or overweight siya. Si anorexia naman is underweight or malnourished talaga. Nagets po bang pagkakaiba? Ulitin nga natin, sino nga daw ang overweight or normal weight naman? Overweight or normal weight? Si bulimia. Sino ang underweight or malnourished? Si anorexia. Sino ang ini-starve yung sarili niya? Sino ang ini-starve niyang sarili niya? Anorexia nervosa. Sino ang merong binge eating? Madaming kinakain, si bulimia. Yeah, so yun. May binge eating po ba kay anorexia nervosa? Wala. Walang binge eating sa kanya kasi nga iniiwasan niya ang pagkain. So siya nga yung isang pasyente natin na sinasabi natin na matagal umupo sa hapagkainan para magmukha lang siyang kumakain pero tinatagalan niyang pagnguya. Yan. Then they avoid swallowing foods. Yun. They avoid swallowing foods. So sabi natin, so as a rule po in your eating disorders as a nurse, you must stay with them during mealtime and after mealtime. Yan. So wag nyo silang iwan during mealtime and after mealtime and do not provide privacy for these patients because your privacy will be the best time for them to purge or to vomit their foods. Yan. So that's your bulimia and your anorexia nervosa. Eating disorder po siya, not a phobic disorder. So letter B ang tamang sagot. Okay, so bulimia nervosa is an eating disorder characterized by recurrent episodes of binge eating followed by inappropriate compensatory behavior such as purging or vomiting. So pag sinabing purging, ano pong purging natin? Purging means what? Purging means self-induced vomiting. Yun yung talagang dudukutin nila yung kanilang langala or lalamunan para lang masuka po sila. Yan. So yun yung ginagawa nila. So laging ganun ginagawa nila, dudukutin nila yung ovula nila. Gaganyan nila. So minsan may mga sugat-sugat na dito, may mga sugat-sugat na dito, kakadukot po sa kanilang lalamunan or sa kanilang ngala-ngala. So ang tawag doon ay Russell sign. May Russell sign sila dito kasi nga nagse-self-induced vomiting po sila. Ano pang ginagawa nila? Sa kagustuhan po nilang ilabas yung kinain nila kasi after po nilang kumain ng madami, nakakaramdam sila ng guilt feeling. Yun yung reason kung bakit nila kailangang isuka yung kinain nila kasi nakokonsensya po sila. Nagigilty po sila na, ala, ang dami ko na naman nakain, tataba na naman ako nito. So, anong gagawin nila? Isusuka yung kinain. O di kaya,
iinom ng mga tsaang pampapayat, o di kaya iinom ng mga gamot na pampatae. So yun yung ginagawa nila, or nag-abuse na po sila ng mga laxative, diuretic, and nag-excessive exercise na po sila para lang hindi po sila tumaba. Kasi iniisip nila na baka tumaba sila sa dami ng kanilang kinain. So ganun lagi ang ginagawa ng ating mga bulimia nervosa. Yan, umiinom ng mga BioFit tea, mga ganyan. So actually mga ganyan, BioFit tea, mga Bigger Lie, umiinom na siya ng mga ganyan, mga Cancunis, umiinom ng mga L-carnitine tablets, L-carnitine capsule. So yung mga ginagawa ng ating mga bulimia nervosa. Pero kung titingnan mo naman, normal naman yung weight nila, hindi naman sila mataba. Kaya hindi naman sila mataba. Normal naman yung weight nila, or kung hindi man normal, sakto pa, nasa overweight pa lang naman, hindi pa naman sila obese. That is your bulimia nervosa. So unlike po kay anorexia nervosa, si bulimia nervosa kasi is may normal weight or may normal BMI po siya. Si bulimia nervosa talaga is normal. Okay, normal. Yung pag-iisip lang talaga niya o yung cognition lang talaga niya yung abnormal. Nagets po? Ano problema sa mga bulimia nervosa natin? Yung pag-iisip nila. Yan, yung pag-iisip nila. So, anong ginagawa natin kapag may mga bulimia nervosa, anorexia nervosa? Cognitive behavioral therapy. We need to modify their thinking para hindi po nila isipin na mataba sila, na baka tumaba sila sa ginagawa po nila. So, yun. That is your bulimia nervosa. Okay. What are the causes of bulimia nervosa? Number one, psychological po yan because of your low self-esteem, mababang kumpiyansa sa sarili nila, nakakaramdam sila ng guilt, anxiety, and depression. Yan. Kinakabahan, baka mamaya sa dami ng kinain nila, tataba na naman sila. So madadepress sila, isipin nila yun. Naku, ang dami ko na naman kinain, tataba na naman ako nito. That's your psychological cause of your bulimia nervosa. Again, so they have a low self-esteem and they have guilt feelings po. Nakokonsensya or nagigilty sila, kaya ginagawa nila is nagpapapayat po sila. Yan. So ano pa? Behavioral cause, impulsive eating, and poor coping mechanism. Ito yung mga meron silang tinatawag natin na, ano nga tawag dito? Binge eating. Yan. Impulsive eating or binge eating, yung kapag hinainan mo ng pagkain, talagang todo lamon naman siya. Yan. Kumbaga, pag pumunta siya sa mga events, kaya makikita mo, ang dami niyang kinuha sa plate niya. Yun. Tapos, ang bilis po niyang kumain. That's your bulimia nervosa. That's your bulimia nervosa. Ang bulimia po is normal weight. Yan. Parehas po sila nakakaramdam ng guilt. Parehas po sila nakakaramdam ng guilt. Yeah. So, that's your anorexia nervosa at bulimia nervosa. Socio-cultural pressure to stay thin. Kasi alam naman natin sa society natin, meron tayong misconception about beauty, no? So, ang akala ng marami, kapag mapayat ka, sexy ka, maganda ka. Kapag ikaw ay mataba, pangit. Yan. Oo. Family factors po, yung mga family na perfectionist. Yan, mga perfectionist family, yan, especially mga high class, mga nasa taas, mga elite families. So, mga perfectionist po yan. Sila yung mga protective na mga parents, mga ganyan, yan. So, they are the perfectionistic family kung tawagin natin. So, what are the affected structures in bulimia nervosa? GI. Ano nangyari sa GI nila? Esophageal thirst, napupunit yung esophagus nila. Bakit? Kaka-reflux ng gastric acid. Yan. Then, parotid gland swelling. Nagkakaroon sila ng parotitis, yung swollen parotid gland. Parotitis ang tawag doon. Then, rectal bleeding. Oh, bakit kaya may rectal bleeding? O sige daw, bakit daw may rectal bleeding ang mga bulimia nervosa? Because of your abuse of laxatives. Yan. Abuse of laxatives. O baka naman mamaya, baka ini-enema na nila yung sarili nila, no? Baka nagsasariling labatiba na po itong mga patient natin para lang mailabas yung laman ng kanilang bituka. Yan. So, rectal bleeding is also a sign of your bulimia nervosa. Ano pa? The priority that should be watched out is the electrolyte imbalance kasi nga kapag bulimia nervosa, nag-abuse ng laxative, nag-abuse ng diuretic, nagva-vomit. So anong electrolyte ang bumabagsak? It is your potassium. So the patient with bulimia nervosa is high risk for hypokalemia. At alam naman natin kapag may hypokalemia condition ka, which is the less than 3.5 mg per liter of potassium, kasi ang normal is 3.5 to 5, di ba?
3.5 to 5.0 mx is the normal potassium in the blood. So anything below 3.5 is hypokalemia. And that hypokalemia can lead to muscle weakness. Muscle weakness. So alam naman natin, heart is a muscle. So ano mangyari kay heart? Pwede mag-cardiac arrest ka because of your arrhythmia. So pwede mag-cardiac arrest ka because of your arrhythmia. Hindi na siya makakapag-pump na maayos kasi hypokalemic ka. Kasi potassium is an electrolyte for muscle contraction also. So kapag bumagsak po yung potassium mo sa dugo, magkakaroon ka ng muscle weakness. At ang puso ay isang muscle. So pag napagod yung puso mo kakatibok, it can lead to cardiac arrest. So doon na sila mamamatay. Hypokalemia-induced cardiac arrest. Okay? Hypokalemia-induced cardiac arrest. Namatay siya sa cardiac arrest due to hypokalemia. And kung titingnan mo yung ngipin nila, there is an erosion of your enamel of your tooth. Yan. So yung kanilang ngipin ay merong mga yellow stained or brown stained. Kasi kaka-induce nila ng vomiting, yung gastric acid nila, ine-erode po niya yung enamel at saka dentin ng kanilang ngipin. So mapapansin mo, bungi-bungi yung ngipin niya. Yan. And yung isa pang classic sign natin, may Russell sign po sila. Ano yung Russell sign natin? May mga sugat yung kanilang knuckles. Sores in your knuckles, callus in your knuckles is known as your Russell sign. Bakit nagkaroon ng kalyo? Bakit nagkaroon ng sore or sugat? Kakadukot sa kanilang lalamunan para lang maisuka ang kanilang kinain. That is your bulimia nervosa. So again, watch out for your electrolyte imbalance, decrease in potassium, decrease in sodium from vomiting and diuretic use po. Pag gumagamit ka ng diuretic, nakakabagsak po yan ng potassium tsaka sodium, especially yung mga Lasix diuretics natin, furosemides, mga ganyan. So bumabagsak si potassium, bumabagsak yung sodium. So pag bumagsak ang potassium, anong mangyayari? Alkalosis ba or acidosis? Alkalosis. Kasi normally ang potassium sa dugo, acidic siya. So pag mababang potassium mo sa dugo, nagiging alkalosis ang state ng dugo mo. Okay, tandaan nyo na, ang potassium ay ayun o, potassium, that is your acidic. So pag mababang potassium mo sa dugo, nagiging alkalosis yung state ng dugo mo. Okay? So ang pH ng dugo is alkalosis kapag may hypokalemia. Naintindihan? Malinaw po ba tayo sa ating potassium na acidic kapag bumagsak nagiging alkalotic? Yun. Okay, so wag niyo kakalimutan 'yon kasi maa-apply mo 'yan sa kahit anong concept sa med-surg. Kunwari, yung pasyente mo nagkaroon ng burn injury. Early phase ng burn injury, diga, meron siyang hyperkalemia doon. Sa early phase ng burn injury or sa ating emergent phase, meron siyang hyperkalemia. Now, kung may hyperkalemia sa emergent phase, ano ang kanyang acid-base balance? Is it metabolic acidosis or metabolic alkalosis? Sagot. Kung sa emergent phase ng burn ay merong hyperkalemia, ano ang acid-base imbalance ng pasyente mo sa emergent phase? Metabolic acidosis. Ano keyword mo? Pag mataas ang potassium, acidosis. Pag mababang potassium, alkalosis. Yun lang. Next, ano pa? Dental erosion and your parotitis or enlarged parotid glands. Yan. So, ang kanyang BMI, normal or overweight. Normal or overweight. Then, check the knuckles. Check the knuckles for any presence of callus and sore. Ang tawag doon ay Russell sign. Tawag doon? Russell sign. Bakit may Russell sign? Self-induced vomiting. Yan. Number 5. Priority nursing diagnosis for your bulimia nervosa. Again, ang pinaka-priority natin dyan is the imbalanced nutrition less than body requirements pa rin. Yan yung ating priority. Yan. Pag wala yan, ineffective coping. Ineffective coping mechanism, imbalanced nutrition, disturbed body image, risk for electrolyte imbalance, and low self-esteem. Pero ang priority natin dyan, itong dalawang nauna, ineffective coping mechanism tsaka imbalanced nutrition. Yan. Ineffective coping mechanism and imbalanced nutrition. Pero, pag lumalabas siya sa exam automatic, since that is an eating disorder, you must align with the problem, and that is your imbalanced nutrition. Align with the problem, imbalanced nutrition po. Pag mga eating disorders tayo. Bakit hindi pa pwede yung risk for electrolyte imbalance, sir? Kasi risk pa lang naman. Potential diagnosis pa lang ito. Ito kasing dalawang to, actual, itong tatlo, 1, 2, 3.
Itong 1, 2, 3 natin, mga actual diagnosis na yan. Problem na yan kay patient. Itong pang-apat natin is potential diagnosis pa lang siya. Hindi pa nangyayari. So, hindi pa siya priority. Okay? Hindi pa siya priority. Yun, okay? So, ineffective coping mechanism, imbalance nutrition, less than body requirements, disturbed body image. Yan. Okay, so that's your priority nursing diagnosis for bulimia nervosa. May pagkakatulad po sila ni anorexia nervosa. Okay, signs and symptoms of bulimia nervosa. The mnemonics is binge. Kasi yun yung kanilang ginagawa. Lumalamon sila ng marami. Yeah, so what is binge? B, binge eating followed by purging. That is the hallmark sign of bulimia. Binge eating followed by purging. That is the hallmark sign of bulimia nervosa. Then, induce vomiting or laxative use and diuretics. Induce vomiting or laxative use or diuretics and normal or near normal weight. So, ibig sabihin niya, normal or overweight po siya. Then, letter G, gastrointestinal issues. Acid reflux, sore throat, parotid swelling, and ano yon? We have your dental erosion. And letter E, electrolyte imbalance, hypokalemia, arrhythmia, and muscle weakness. So, yun po yung makikita natin kay bulimia nervosa. Yan, bulimia nervosa. Yan, bumabagsak ang potassium, nanghihina ang mga muscles at nagkakaroon ng arrhythmia sa puso. So, doon na sila mamamatay sa cardiac arrest. Yan, sa cardiac arrest. So, what are the priority nursing intervention in a care of patient with bulimia nervosa? Number 1, letter P. Provide structured meal times. Observe after meals to prevent vomiting. Ilang oras nga tayo magstay sa kanya? Sabi natin ilang oras tayo magstay kay patient kapag meron siyang bulimia nervosa. Stay with the patient. Stay with the patient up to 1 hour to 2 hours after meal time, di ba? 1 to 2 hours after meal time dapat binabantayan mo pa rin siya kasi that is the time for them to purge themselves. Yan, para lang mailabas nila yung kanilang mga kinain. So yung kanilang ginagawa. Next, use positive reinforcement to build self-esteem. Then R, replace electrolytes and monitor cardiac function, especially your potassium. So pag magbibigay man tayo ng potassium, pwedeng sa diet na lamang po nila natin siya ilagay. So increase mo yung mapagkain na mataas sa potassium kapag siya po ay merong hypokalemia. Ano ba yung mapagkain mataas sa potassium? Citrus. Mga citrus, mga lima beans, mga ganyan. Lima beans or patani, mataas po sa potassium yung ating patani, no? Lima beans, raisins, potato, papaya. Ano pa yung alam ninyo? Potato, yan. Yan, potato, lima beans, raisins, potato. We have also your grapes. We have also your broccoli. So, yan yung mga matataas sa ating potassium and the citrus fruits, mga maaasim na mga prutas. Pag mamaasim yan at saka kiwi, mataas po yan sa potassium. Yan. Yan yung mga matataas sa potassium na pagkain. Yan. So, we have your lima beans, raisins, potato, grapes, broccoli, citrus fruits at saka kiwi. So, yan pakain mo kapag mababa yung kanyang potassium. Pero pag sobrang baba yung potassium niya at kailangan na natin mag-inject ng ating KCl or potassium chloride, so it should be given by infusion pump. Never IV push, never drip. Yan, kailangan is never fast drip, never IV push. Kailangan po siya ay naka-infusion pump para naka-regulate po yung kanyang dose. Yan. So that's your potassium chloride administration. Yan. Next, give emotional support and encourage open communication. Again, always use open-ended questions po. Always use open-ended questions when questioning your patient. Encourage therapy. Ano therapy po? Cognitive behavioral. Cognitive behavioral. Anong ibig sabihin ng cognitive therapy? Modification of the thinking of your patient. Yan. Modification of the thinking of your patient. That is your cognitive behavioral therapy. And family therapy. Include the family. Why? Kasi alam naman natin ito mga eating disorders natin, nag-ugat po yan sa mga perfectionist family, mga protective family. So yun yun. So dapat included yung family sa ating therapy. Yeah, not only the patient, dapat kasama yung family. So the short priority nursing diagnosis. Priority nursing interventions. Okay, next. Other nursing considerations, monitor the laboratory values of your patient, especially your electrolytes, potassium, sodium, chloride, and bicarbonate.
Yan, dapat i-monitor mo yan. Observe for signs of dehydration, dry mucous membranes, hypotension, tachycardia, yan. Kasi pag tachycardia, dehydrated din yan. Ano pa? We have also your sunken eyes kung meron, yan. So, yun yung mga signs of dehydration. So, pag may dehydration po ang patient natin, no, give your IV fluid. Do not immediately discuss about weight and nutrition. Yan. Do not immediately discuss about food and weight. Huwag mo masyadong binabanggit yung mga usapan patungkol po sa mapagkain tsaka weight. Yan, kasi iiwas po sila. Iiwas po sila. So next, for the drug treatment naman, so ang gamot po na binibigay natin sa mga bulimia nervosa is your antidepressant drug. Like for example is your SSRIs, selective serotonin reuptake inhibitors, yan. So nag-board exam ako noong 2013, lumabas po ito sa NP5 namin. Ano daw ang ibig sabihin ng SSRI? So yun. So ano bang SSRI? Selective serotonin reuptake inhibitors po. Yan, selective serotonin reuptake inhibitors. So ayun na. So SSRI, so ano po bang pinaka-safe na antidepressant drugs lagi na first line na binibigay natin sa mga nasa NP5 questions? Tandaan nyo, pag mga first line antidepressant drug, always choose your SSRIs like your fluoxetine or Prozac. Yan, Prozac. Fluoxetine or si Prozac. Sino pa? Si Paxil at saka si Zoloft. Yun, okay? So mga SSRIs natin. Bakit bibigyan ng SSRI? That is to reduce your binge purge cycles po. Binge purge cycle. So sa isang linggo or sa isang buwan, ilang binge at saka purge cycle ang ginagawa ng bulimia nervosa? That is short, 3 times in a month. Mga ganon. At least 3 cycles yan. So, anong pagkakaiba ng dalawa? So, since natapos na po natin i-discuss yung ating anorexia nervosa at saka bulimia, ano yung pagkakaiba ng dalawa? So, sa anorexia, pagdating sa body weight po, severely underweight. Severely underweight yung anorexia nervosa. Yung bulimia nervosa naman, normal or slightly above normal siya. Yan. So, normal yung weight niya, si bulimia nervosa. Si anorexia, underweight or severely underweight. Eating patterns sa anorexia nervosa, prone sa starvation. Yan, so starvation po ang sa kanya. Bulimia nervosa, binge and purging. At least once a week for 3 months. Yan. At least once a week for 3 months. Next, menstrual changes, amenorrhea, kay anorexia. Bulimia, irregular pero normal yung kanyang cycles. Normal yung cycles niya pero irregular yung menstruation niya. Amenorrhea kay anorexia. Amenorrhea kay anorexia. Yan. Next. Keyword mo dyan para di kayo malito. Sino yung amenorrhea? Amen. Amen. Wala lang yung M tsaka N. Yan. A-N. Amen. Yung pagbasa. Anorexia nervosa. Amen. Amenorrhea. Siya yung amenorrhea. Electrolyte imbalance. Same. Hypokalemia. Yung teeth ni anorexia, walang problema. Yung teeth ni bulimia, may problema. May dental erosion. Yan. Heart rate ng anorexia nervosa, mababa yung kanyang vital signs, mababa yung kanyang BP, mababa yung pulse rate, mababa ang temperature. Kasi severely malnourished po siya. That is anorexia nervosa. Bagsak ang vital signs ni anorexia nervosa. Sa bulimia naman, yung heart lang ang problema. Why? Kasi decrease ang potassium, may arrhythmia. Behavior, rigid perfectionist. Bulimia, impulsive and guilt-driven. Priority, nutrition and safety. Bulimia, electrolyte and cardiac safety. Tanong, sino dito ang cause of death is suicide? Anorexia. Cause of death is cardiac arrest, bulimia. So yung pagkakaiba. Namamatay sa anorexia because of suicide. Then bulimia nervosa is cardiac arrest. Yeah. So number 32. What condition is not likely to developing to Sherry? What condition is not likely to develop to Sherry? A. Hyperkalemia, tooth decay, gastric ulcer, rectal bleeding. Tingnan natin. Meron ba tayong nabanggit na rectal bleeding kanina? Meron. Yan, meron. Check. Meron ba tayong nabanggit na gastric ulcer? Yes. Meron ba tayong nabanggit na tooth decay or dental erosion? Yes. May nabanggit ba tayong hyperkalemia? Wala. Ano dapat? Hypokalemia dapat. So, wrong ito. So, ang tamang sagot, letter A. Yan, letter A ang tamang sagot. Hyperkalemia kasi dapat ang mangyayari sa kanya ay hypo
hypokalemia. Ang nangyari sa kanila ay hypokalemia. Yan, hypokalemia na nangyari sa kanila. Next, number 33. Which of the following conditions may lead to death in a bulimic patient like Sherry? A. Hypokalemia and cardiac arrhythmias and arrest. B. Metabolic acidosis and renal failure. C. Hyponatremia and circulatory collapse. O D. Hypernatremia and congestive heart failure. Ang sagot natin. What causes death of bulimic patient? Death. Hypokalemia and cardiac arrhythmias and arrest. Letter A is the correct answer. Yeah, letter A. Okay, letter A. Number 34. Endocrine changes often results in bulimic patients. So which of the following would be an expected change in Sherry? Letter B, increased production of follicle-stimulating hormone. Tama ba? Tama ba na increase ang production ng FSH nila? No. Hypopituitarism ba? Hindi rin. Hyper dapat. Decrease po ba yung ACTH nila in response to cortisol? No, increase kasi stress po sila. Stress sila. So, ang tamang sagot ay letter A. Delayed ang metabolism nila. Delayed thyroid stimulating hormone response to hormone replacement therapy. Letter A, longest phrase. Longest phrase. Ano po ba ang thyroid stimulating hormone? Di ba ang TSH natin, it will stimulate your T3 and T4 release, which is essential for metabolism. So letter A ang tamang sagot. Number 35. Amitriptyline is an antidepressant drug of choice in treating bulimia. What is a common side effect of this drug? Yes po. Ano yung nagtaas ng kamay? Ano yon? Bakit? May nag-raise ng hand? Ano yon? Okay. Sa sino nakakuha? Okay. So ano po ang common side effect ng antidepressant drug? Anticholinergic effect, urinary frequency, or diarrhea. Ano po yung mga common na side effect ng mga antidepressant drugs? Diba? Pag sinabi po nating amitriptyline, saan po siya kabilang? Sa MAWI po ba, sa SSRI, or sa TCA? Saan kabilang yung ating amitriptyline? Anyone? Saan siya kabilang? Okay, very good. That is your TCA. Tama? TCA. So, TCA po yun. So, ano yung kanyang pangalan as a TCA? Ang pangalan niya ay Elavil, di ba? Parnate Mar, Planardil, Tofranil, Nortriptyline, Elavil, Sinequan, Prozac, Zoloft, Paxil. O, alam niyo ba yung kantang yon? Alam niyo yung kantang yon? We have your MAWI, TCA, and SSRI. The most dangerous, less dangerous, and safest. Yun yung ibig sabihin nun. Yan. Sino ang most dangerous? MAWI or TCA? MAWI or TCA? MAWI, most dangerous. Sino ang less dangerous? TCA. Sino ang safest? SSRI, safest. Okay, so ito yung ating mga antidepressant, MAWI, TCA, SSRI. Saan kabilang si amitriptyline? Siya si Elavil, kung tawagin natin. Siya si Elavil. So dito, sa ating MAWI, Parnate Marplan. Yan. Parnate Marplanardil, yun yung ating pamana. Pamana. Parnate Marplanardil, tatlo lang sila. Yun yung ating MAWI. Yan. Sino naman yung mga TCA natin? Ang mga TCA natin ay 343 yan. So, Parnate Mar, Planardil, Tofranil, Nortriptyline. Yan. Basta mga triptyline, TCA na yon. Tofranil, Nortriptyline. So, yung triptyline, TCA, T. Tofranil, Nortriptyline. Keyword. Triptyline. Yung pangalan ni Elavil is amitriptyline. Okay? Elavil Sinequan. Yan, Elavil. Elavil is your amitriptyline. Ito yung nasa question natin.
Then, ang pinakalas natin is si Sinequan. Then, sa ating SSRI, tatlo lamang yung common na ginagamit dyan. Although, marami po sila. Ito po yung laging lumalabas sa exam natin. Yan. Prozac, Zolofloxacin. Sino si Prozac? Si Fluoxetine. Prozac, Zolofloxacin. So, yun yung ating antidepressant drugs. O, kakantayin natin yan with the happy birthday song para din makalimutan yung ating most dangerous, and safest. So, we have your Maui, TCA, and SSRI. Happy birthday song. 1, 2, 3, go. Parnate Mar, Planardil, Tofranil, Nortriptyline, Elavil, Sinequan, Prozac, Zolofloxacin. Okay, na-gets po? So, yun yung ating mga antidepressant drugs. Okay, mga antidepressant drugs. So, ano yung pinaka-delikado sa ating TCA na i-watch out natin? So, we have yung Maui natin, anong pinaka-delikadong reaction dito? We have your cheese reaction. Yes or no? Cheese reaction. Ano mangyayari sa kanila? Hypertensive crisis. So, sila yung iwasan mo nga kainan ng mga fermented foods at saka cheese. Yan. Avoid fermented products. Fermented products. Ano mga fermented products na bawal? Kimchi, bawal ang kimchi, bawal ang sardinas, bawal ang wine, bawal ang fish sauce, bawal ang mga old age cheese, yan. Old age cheese, old aged cheese. Yung mga pangmayayaman, mga blue cheese, ano pa? Camembert, Gorgonzola, ano pa yung mga cheese na mamahal? Ano pa yung isa? Yan. Ano pa? Ano pang alam nyo yung cheese na bawal? Yes, basta mga cheese na bawal. Mga blue cheese natin. Gorgonzola, Camembert. Yun, bawal yun. Tapos, itong cheddar ba? Pwedeng cheddar cheese or bawal? Bawal. Cheddar bawal din. Cheddar cheese bawal din. How about the American white cheese? Pwede yun. American white cheese pwede. Cheddar bawal yun. How about itong mga salami, yan, mga salami, mga bologna, bawal. Yes, bawal 'yan. Mga smoked fish, smoked meat. Yan, smoked fish and meat. Ano pa? Cured meats. Ano ba yung mga cured meats? Ayan na yung mga sinasabi nating cured meats. Mga tocino, mga salami, mga bologna, yan. Salami, bologna. Bakit ano mangyayari sa kanila kapag nakakain po sila? Pag nakakain po sila niyan is magkakaroon sila ng hypertensive crisis. Yes. So yun. Kaya kailangan mo silang bigyan ng gamot dito. Bibigyan mo sila dito ng tinatawag natin na Regitin. Drug of choice natin dyan. Drug of choice, dantrolene sodium or drug of choice. We have ang pinaka-common dito ang lumalabas sa drug of choice niya is yung ating Regitin. Ano yung Regitin? Anong gamot yung Regitin po? Ang Regitin ay tinatawag natin na anyone. What is Regitin drug? Ano yung Regitin? Pinakakalam po ba kay Regitin? Gamot din po siya kay pheochromocytoma. Ano yung Regitin? Hindi nyo alam? No, hindi siya antipsychotic. Antihypertensive po siya. Ano pangalan niya? Pentolamine mesylate. Very good po. Regitin or pentolamine mesylate. Spelling, di ko na alam. Nakalimutan ko na. Yan. Pentolamine mesylate. Pentolamine. May H yata yun yan. Pentolamine. Yan, pentolamine mesylate. That is your drug of choice kapag nagkaroon ng hypertensive crisis or kung di kaya, nitroprusside IV. Nitroprusside IV kapag mga emergency hypertension na po yan. Mga ganyan, mga nitroprusside IV, Regitin, pentolamine, yan. So next, dito tayo kay TCA, yan. Kasi yan yung pinag-usapan natin. That is short TCA, yan. Amitriptyline is a TCA.
Pag sa TCA po, ano ang ating problema dito? QT prolongation sa puso. Watch out for your QT prolongation. And anticholinergic effect. Pag sinabi po natin anticholinergic effects, ano po ang meron sa kanya? Dry po ba yung mouth niya or moist? Dry. Yan yung una mong titingnan kung meron sa board exam. Pag may dry mouth dyan, yun yung sagot. Blurred din po bang vision niya? Yes, blurred ang vision niya kasi nag-ano yung aqueous humor. Blurred vision. Ano pa? Ano pang pwede mangyari? Urinary retention. You cannot pee, you cannot poo in your anticholinergic drugs. Yan. Urinary retention. Ano pa? Possible constipation. Constipation. Ano pa? LOC changes. LOC changes. Yan. LOC changes. That is your TCA. Yun yung makikita natin sa kanya. So, anong makikita mo sa kanyang level of consciousness? Confusion and delirium. Confusion and delirium. And, nga pala, kapag naka-TCA ka, at risk ka din sa ating acute angle glaucoma. Yan. Glaucoma also can be a side effect of your TCA. Acute angle glaucoma. Acute angle glaucoma. E ano naman yung SSRI? Ang SSRI natin, safest. Safest po ito. Yun nga lang, some side effects lang. Anong some side effects natin? Sexual dysfunction. Sexual dysfunction. SSS yan, dysfunction. Yan, sexual dysfunction po yung ating pwede mangyari. So yun yun. So lahat po nito, pwede po silang mag-cause ng hypotension. Ha? Yan. Then, watch out for serotonin syndrome. Yes, serotonin syndrome. Okay, so yun yung ating SSRI. Sulat nyo muna. Ano yung sulat na? Ano yung serotonin syndrome? Paano po yan? Kapag bagsak ang level ng serotonin sa dugo mo or pag masyadong mataas na ang level ng serotonin sa dugo mo? Anong sagot? Okay, kapag masyado nang mataas yung serotonin sa dugo mo. Anong makikita mo sa kanya? Sa serotonin syndrome. Serotonin syndrome. So, syempre, letter S pa rin makikita mo dyan. Ano yon? Shakiness. Shakiness or tremors. May shakiness or tremors po siya. May shakiness or tremors po siya. Hypertension, tachycardia. Tachycardia. So, makikita mo yun sa kanya. Then, restless or agitated. May fever po ba or wala sa ating serotonin syndrome? May fever or wala? Wala. No fever in serotonin syndrome. Yan. No fever in serotonin syndrome. Yes. Sweating, confusion, tremors, ataxia. Restless and agitated or confusion. Yes, tama. So yun yan. Pero ano ba ang pinaka most common? Pag tinanong ka, what is the most common symptoms of your SSRI or the serotonin syndrome? Sagot nyo sa board exam is tremors. Yan, tremors or shakiness. Hindi, yung serotonin syndrome po, ano po yung pinaka most common na partandaan na meron siyang serotonin syndrome? Shakiness or tremors. S. Tremors. SSRI. Shakiness or tremors. Yan. Okay? So, nasagot natin dito sa question number 35. A, B, C, or D. Letter A. Anticholinergic effect. So, possible po bang constipated din ang pasyente natin dito? Yes, constipated din po yung pasyente natin sa ating amitriptyline. Kasi nga, anticholinergic effect po siya. Dry mouth or moist mouth? Dry mouth. Visual problem yan.